When the clouds have no silver lining. Yun! Oh, maganda. Ano na ba? Magandang araw, magandang gabi sa kung anong oras mo pinanonood to. Okay? So dito na naman tayo sa rooftop ng apartment ng aking sister. Ayan. Talaga, trip ko dito mag-shoot. Pero darating din yung time, mag-iiba tayo ng venue. Ayan. So, etong episode na to ay yung gaya ng pinangako ko nakaraan. Meron tayong pag-uusapan. O naman, lagi naman tayong pinag-uusapan. Pero alam mo na, appreciate ko ngayon na maaraw. Tapos, yun. Wala masyadong ulap. So, maabang ako mamaya yung sunset. Saktong-sakto dala ko yung aking camera. So, makukuha ko through this yung paglubog ng araw. Well, anyway, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay patungkol sa tips, konting tips sa mobile photography. Ayan, para mapakita ko sa inyo kung gaano ka, ngayon. Walang masyadong ulap. Ayun na naman, yung aking favorite view. Yung Laguna de Bay, you know. Ayan. So, ngayon, sunny day, walang ulap. So, maabangan natin ang sunset later. Ayan. Paunang tip para dun sa mga nagpa-practice kahit mobile photography, maganda talaga na mag-practice kayo na ganito ang kondisyon ng panahon, lalo na sunny, tas walang masyadong ulap, kasi yung true colors nung pictures lumalabas kapag ganito ang lighting conditions. Okay, kapag mga tag-ulan medyo hindi So sa akin siguro, tsaka disclaimer, hindi naman ako ganoon kagaling na photographer. Ito lang naman yung babahagi ko sa inyo, mga experiences ko, mga self-learnings ko para nung mag-aral ako ng iba't ibang style ng pagpo-photography. So, siguro may mas magaling pa sa akin dyan. Libre naman mag-comment dun sa baba. So, mas ini-encourage ko nga sila. Malay mo, meron silang mga corrections, mga pagkatama na ituturo nila through comments, and then at least may apply natin para tayo matuto, diba, ganun, yan. Ayun, para doon sa first tip na pag-uusapan natin when creating mobile photography shots, o doon sa pag-shoot natin gamit ang ating mga mobile phone. First things first na lagi nyong tatandaan ay dapat marunong kayong gumawa ng istorya sa mga framing ninyo o sa mga shot na ginagawa ninyo. Example, pag nakakita kayo ng subject, ay magagawa nyo siya ng istorya, o magagawa nyo ng isang bagay na para siyang may ikinukwento. Dapat ganoon ka mag-isip kapag may kinukuhanan ka, may mapapalabas kang something na amazing, parang something like na parang siyang nagkukwento pero picture lang siya, 'di ba? So kagaya nung shot ko na yung abandoned throne, nakita ko lang yun dito na yung sirang sopa and then naglaro na sa isip ko kung ano yung pwedeng gawing storya sa kanya. Okay, and then kinuhanan ko siya through shots. Ngayon, isa sa mga example na may mga kasi ako hindi masabi. Basta pag nakakakita ko ng subject ko, tinitingnan ko yung subject tapos yung background, yan, paano siya paano ba makakapag-create ng story. Okay, susubukan ko itong nasa harapan ko ngayon. Yan, kita ba sa frame? Okay, yung tubo na yan na nakandito, gagawa natin ngayon ng creative shot galing sa mobile phone. Okay, tingnan natin makakapagpalabas tayo ng magandang storya. Yan. Yan, ito yung subject na sinasabi ko. Yan yung tubo. Tapos ito yung ngayon yung aking phone. Sana nakikita ninyo. Ngayon, nagre-reflect ako. So try natin gumawa ng creative shot. Yan. So, focus. Hanapan nyo ng magandang focus and then shot.
Alam nyo, medyo merong mali dito sa hawak ko. Mamaya, paliwanag ko. Bakit ganun? Ayan. So, shot. Ayan. Ganda ipakita yung background sana eh. So, oh, shot. Ayan. So, yun. So, kinuha na natin. So, isasama natin dito sa video na to, yung mga shot na nakuha natin. Saan na yun? Ito, nakakita ko ng isang lumang lata. Ayan. So, gagawan ko siya ng creative shot. Galing dun sa phone ko. Okay? So, tingnan natin kung anong magiging resulta. Okay, sabi ko nga sa inyo, ang isang rule na kapag nagtuturo ako ng ng pag-framing o pagkukuha dun sa picture, ay dapat kahit yung basura kaya mong gawa ng storya. Okay? Sige, try natin. Ayun, ulit. So, kapag nag-shoot ka, shoot as many as you can. Yung sa mobile photography naman kasi walang alalahaning masisirang tawag ito, katulad sa DSLR. Sige lang, shoot ka lang ng shoot hanggang hindi nasasatisfy yung sarili mo doon sa nakikita mong framing. Kasi nga dapat may makita mong istorya. Yun yung aim mo eh. So, pagkatapos mong mag-shoot sa subject na nakita mo, scan ka lang kung ano yung mga magaganda. And then yung hindi magaganda, pwede mo na siyang i-delete. Mas maiwan yung mga nakita mo magaganda. Then pili ka pa doon ng mas magaganda pa. So for your creative shot. Okay? So kung nakakasampu ka na, nakaka-20 ka, nakakabasa nga sa Facebook na nakaka-20 daw siya, okay lang yun, walang problema yun. Kasi hinahanap mo nga sa mata mo kung ano yung maganda, yung makakapaglabas ng story. Okay? Yan. Hangin na. So, another tip para sa mobile photography. Pag nag-picture ka, ang pinakamagandang hanapin mo, kahit sa mobile photography, makonect doon sa hilig mo, yung kinukuha ng mong picture. So, ako medyo may pagka-naturalist din. Kaya madalas ko uno, laman, ayan, tapos yung sunset, okay, sunrise, kung kaya. Set up siguro ko dito minsan maaga para makakuha ng sunrise kung may time. Landscape, ayan, so mga mahilig ko. Tapos and then any shot na makakapaglabas ng istorya. Yun kasi yung gusto ko, kada shot ko, kahit mobile photography, kahit sa camera ko, talagang makakapaglabas. So i-connect mo siya sa gusto mo. Meron akong kakilala, hilig naman ganito, hilig naman niya ganyan. So sabi ko sa kanila, kapag shoot ka, kuha ka ng creative shot, i-connect mo siya dun sa gusto mo. Okay? Pwede ka rin naman mag-experiment dun sa bagay na dun sa gusto mo. Pero mas maigi pa rin yung naka-connect siya dun sa gusto mo. Halimbawa, gusto mo yung mga light colors, mga light colors, di mas maganda yung mga shot mo, may kinalaman sa light colors. Kung medyo naman darkish ka na tao, mga melancholic, pwede mo rin naman mag-shot ng mga darkish na shaded colors. Okay? Yung mga nararamdaman nila, pwede itong gamitin ng yung mga loner. Yan. Madalas ang nakikita kong framing nila pagdating sa photoshoot yung mga nagpapakita ng pagiging alone. Yan. Kaya dun sa istorya nung abandoned throne, may connection yun sa nararamdaman ko dati. Kaya nung makita ko siya, sinut ko. Nakakita ko ng subject. Ayun,
may sinushoot ako kanina gamit din tong pang-video ko. Inahabol ko kasi pusa siya eh. So dinidiscuss ko sana i-insert ko yung video dito, pero ano lang siguro lagyan ko ng ang tawag dito, subtitle. Nakita ko yung pusa habang nagsasalita ako. Gaya nga nung sinabi ko nung nakita ko yung pusa nakaupo doon. Umandar yung pag ko ng subject, kukunan ko sa sana subject. Nung hinahabol ko naman at habang binibidyo dapat kinukuhanan siya, nawala naman sa isip ko na yung lapel mic ko ay tinanggal ko pala at nandun siya sa sahig nakaturo. Ayan, kaya uro-ugong yung naririnig ko sa video. Sayang. Pero i-insert ko pa rin yung video para makita niyo kung paano ko siya kinuhanan. At yun nga. So ang mahirap kapag ang nakita mong subject ay gumagalaw tulad ng pusa, aso, kung tao kaya tao, kasi yung unang nakita mong framing doon ay pag gumalaw siya, may iba na naman. So magkakaroon ka na naman ng adjustment doon sa ginagawa mong istorya. So kaya nung hinabol ko yung pusa, yun, yung story na inisip ko nung una ko siya makita, hindi ko na nakuhanan. Yung nakaupo siya doon sa may butas na yun. So, yun yung isang challenge doon sa kapag ang subject mong gustong kunan ay gumagalaw katulad ng mga hayop o tao. Okay? So, pero magagawa mo pa rin. May mga shot ako ng mga yung mga animal shot katulad sa pusa na maayos naman kasi parang sila aware sila shoot pero hindi sila takot sa camera. May mga ganun eh. Okay? So isang advance ba or the basic, actually basic lang naman ito eh. Sana nakikita sa camera. Siguro mag-insert ako ng okay? So dito sa pag-framing mo ng pag-shoot sa mobile, kahit sa camera meron yan eh. May mga nakakapansin siguro, paano ba kumuha ng bakit may ganun kang mga framing, Kuya Dens? Na ganito, nakaside yung subject, ganito, ganyan. Ganito kasi yon. Yung isa sa mga natutunan ko sa basic ng photography, lagi mong tatandaan, pwede kang gumamit ng tinatawag na yung grid sa framing. Kung nakikita sana sa video, nakita ba? Okay, may grid ito dito na nahati siya sa siyam na panel. Yung yung screen mo ng pagkuha. So therefore, dito sa sa framing na to, mostly dapat ang kung gusto mo gumawa ng creative shot, ang mga subject mo pwede mong ilagay dito sa dito sa side na to or sa side na to. Okay? Minsan dito sa side sa baba o side sa taas. Halimbawa, ito ang subject ko ngayon kukunan is ito parang bilog na ito. Kung sana nakita, ipopost ko rin yung video. So ang aking ratio, framing ratio 16:9. Okay. So igigilid ko siya. Yan, and then kukunan ko. Nilagay ko siya doon sa right side, top yung subject ko na bilog, and then iyon. So and then ito kunyari, ito ang subject ko, yung nasa dulo na ito, lalagay ko siya dito. Ayan, parang focus, and then shot. Ayan. So ayun yung magiging resulta ng shot sa isa. Ayan. Okay, siguro ipopost ko siguro yan dito sa video na to. So isa yun sa mga sinusunod kong rule, yung paggamit ng grid lines, na kung gusto mong mag-take effect ng subject, kahit na patayo pa yan, lagi mong ilagay sa gilid dito yung mga subject na gusto mong kunan kung gusto mong magkaroon ng creative shot. So maglalagay ako ng sample sa video na ito. So ayun yung mga basic tips na ibibigay ko sa inyo sa mobile photography. Dagdagan pa natin yan. So may mga series pa tayo ng episode na i-share ko siguro sa inyo yung mga iba pang additional tips. Siguro pati yung basic framing, pag kumukuha ka na sa mobile photography, sinare ko ng isa kanina yung paggamit ng grid at kung saan mo ilalagay yung subject mo in order to create a creative shot. Okay? So kung sa basic na yon, na tips na yon,
pwede mo na siyang umpisahan, dahan-dahan mo siyang enhance, okay? Mag-create ng story doon sa subject na kinukuhanan mo, magpalabas ng isang parang story na tinitel nung yung picture, okay? So next thing is i-ready mong i-share. So pwede mo yun i-upload kung may sa Facebook account mo, sa Instagram, para kahit paano makita ng mga tao yung yung story. Kasi kung ikikip mo lang siya, photo album lang. Hindi, kaya nga kumukuha ka ng creative shot in order to share other people kung ano yung story nakita mo doon sa Kaya madalas kapag nakapag-shot ako ng maganda, ayun, ina-upload ko sa Facebook para makita ng mga tao, makita nila yung story na nakita ko doon sa framing. Okay? So that's it muna for this episode. Next episode siguro magdagdag pa tayo ng mga ibang tips para dun sa mga gusto magkaroon ng skills doon sa mobile photography. So may mga bagay kasi hindi ko ma-explain through words dun sa akin, pero tatry kong i-share sa inyo through this vlogging yung mga bagay na natutunan ko, kaya nakaka-create ako ng story sa mga shot ko. And again, di naman ako ganun kagaling na ng photographer. Marami pang mas magagaling sa akin dyan. Okay, next time na rin siguro yung iba pa tulad ng editing. Sa editing kasi basic editing lang naman ginagawa ko. Madalas sa phone lang ako nag-edit bago ako mag-upload sa phone. Okay, may mas magagaling pa mga mag-edit dyan. Siguro dun sa mga kapanood ng episode na to na may alam, then pwedeng mag-share nung kanilang nalabad, pwede naman nilang i-comment doon sa comment section, okay? Tapos kung mabait na naman kayo, please ang tawag dito ay press the subscribe button. Ayan. So I hope may natutunan kayo din sa ating konting sharing about mobile photography. Meron pa ulit sa susunod na episode. Again, this is Kuya Dens signing off. Don, shout out pala kay Sir Don. Tagal natin nagkikita. Ayan para sa iyo yung shot na yan. Don daw, Don. Hindi dito, Don.